Ang Diyos ay naghasik sa atin ng mga binhi ng kabutihan at pagmamahal. Subalit, nasa sa atin kung ito ay ating tatanggapin, aalagaan, palalakihin, at pamumungahin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal na mga ito ang binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tigi 100, may tiga 60, at may tigta 30. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay seeds. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na nagpupunla ng kabutihan, pagmamahal, kagandahang loob sa ating lahat. At lahat ng nilikha ng Diyos ay nilikha niyang mabuti. Ibig sabihin, mula sa umpisa, nandoon na ang kabutihan. Nilikha tayo out of His love, which means mula umpisa, minahal na tayo. Nilikha tayo ng Diyos out of His goodness. Ibig sabihin, mula sa umpisa, mabuti na tayo. Nandoon na yung kabutihan sa atin, nandoon na yung kagandahang loob sa atin, nandoon na yung pagmamahal sa atin. Ito ipinunla na ng Diyos. Subalit, ito'y nasa sa atin. Kung itong punlang ito ng kabutihan, ng kagandahang loob, ng pagmamahal, and later on, ng pananampalataya as we grow, yung pag-asa as we grow, nasa sa atin kung tatanggapin natin, kung aalagaan natin at palalaguin at pamumungahin. It's up to us. Tayo yung pinaghasikan ng binhi na binabanggit dito sa ating gospel. Sa gilid ng kalsada ba? Sa batuhan ba o sa damuhan? O mabuting lupa o matabang lupa? It's up to us. It is how we receive the gifts of God. Paano natin ito tinatanggap? Paano natin ito inaalagaan? It's up to us. Meron tayong freedom. At yung freedom na yon ay parang tubig na didilig upang palaguin ito sa atin ng malaya, hindi sa pilitan. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na palagi nating titingnan yung ating sarili, kung gaano tayo ka-receptive at kung gaano tayo ka-responsable sa pag-aalaga ng mga ito. Maraming bagay na pwedeng makahadlang para ito'y lumago. Mga problema, mga pagsubok, mga tukso, kasamaan sa paligid, ang demonyo, no? Pero nandun yung grasya ng Diyos palagi. Ang grasya ng Diyos ang siyang pataba, no? Na siyang magpapalago nito. But again, it is up to us.
Up to us kung tatanggapin natin ang grasya ng Diyos para yung mga binhing ipinunla niya sa atin ay lumago. Upang yung binhi ng kasamaan ay hindi lumago sa atin kundi binhi ng kabutihan. Hindi galit kundi pagmamahal. Hindi pagkamakasarili kundi kagandahang loob. Mga kapatid, napakahalaga rin ng ating pagsusumikap na tayo makiisa sa plano ng Diyos. Napakahalaga ng ating kalayaan because we were given that freedom not to abuse it, not to misuse it, not to destroy the gifts na ibinigay sa atin ng Diyos, kundi yung kalayaan na yon ang gagamitin natin upang mapalago at mapamunga ang binhi ng kabutihan, binhi ng pagmamahal, binhi ng kagandahang loob, ng pag-asa at pananampalataya na ipinunla ng Diyos sa atin. Sana sa punto ng buhay mo ngayon, ito'y malago na at sana nga ito'y namumunga na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa mga binhi na iyong ipinunla sa bawat isa sa amin. Ang binhi ng pag-ibig, ng kagandahang loob, ng kabutihan, naway ito'y aming alagaan, palaguin, pamungahin sa aming buhay, at gamitin namin sa paglilingkod sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.